Naku, eto, grabe. Hindi ho magugustuhan ng mga DDS ito, mga bossing. Bakit po? Inaayawan na pala talaga ang mga Duterte, lalong-lalo na po ng mga kababayan natin, kapwa Pilipino natin na mga OFW ho, ah. Oho, hindi ho tsismis 'to, ah. At ito po ay, ito yung mismong, pag-iimbestiga at napapansin po ng magaling na commentator po at magaling na political analyst. Wala pong iba kundi si Ronald Llamas. Tingnan at pakinggan niyo po, mga bossing, oh. Nilang mag-ikot around the world. Yan. Sabi ni Erlinda Arenas, para po kayong sinisipon, Boss Mark, ingat po kayo. Meron talaga tayo ubot sipon. Maginaw dito no, ngayon. At saka napagod tayo sobra doon sa biyahe natin sa Miami. Game ho. Oh, Ronald Llamas, nawawala na ang OFW support sa Duterte camp. Totoo naman ho yan. Mga bossing, tayo po, nakatira po tayo sa ibang bansa ho, mga kababayan. Pero ramdam na ramdam ko yung talagang pag-ayaw na sa mga Duterte. No? Oho, ako na nga lang Dati ako nakasuporta sa kanila. Dati ako meron pa ako pa ganun-ganun. 'Di ba? Tayo may mga pa ganun-ganun pa ho tayo. Ngayon wala na. Ayaw na. Bakit? Nabubuko ho. Ultimo ho yung kampanya nila na ginamit sa atin nung panahon ng 2016. Ay nakita naman ho natin, mga kababayan, yung mga resulta ngayon. Yung sinasabi at pinapakalat nila na nasa ilalim daw ng kalupaan yung kanilang mga kable ng kuryente, wala naman palang katotohanan. Tingnan mo pati yun. Magkano yung mga pondo nila, magkano yung mga budget nila, 51 million. Tapos ano nakikita natin? Baha, pinangangalandakan, pinagyayabang na pinaka ano daw, pinaka safest daw, safest in Southeast Asia. Anak ng toko, makita mo may tumutulay siya alambre. Makita mo day broad light merong may hawak na may patalim tapos nakaganon sa leeg nung nung nasa jeep. Hindi ho safe. Kumbaga, mga kababayan, nung panahon ng eleksyon na yon, nabudols tayo, no? Napaniwala tayo nung mga hindi naman pala totoo. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, Mark, paki-shoutout mo naman ang mama ko. Nanonood ngayon. Nako, nakita, nag-comment siya. Lilia G. Ay, Ma'am Lilia G. Maraming salamat sa pagsuporta dito po sa ating channel. Ayan po. Pinapa-shoutout po kayo ni Ma'am Neng Gigi na inyong anak. O, tuloy. Dati kasi yung strong point nila OFW. Yeah. Ngayon hindi na masyado. Halimbawa, naglibot kami sa Tokyo 3 weeks ago. Naglibot kami sa parts of Europe. Dati, nung panahon ni Digong, wala kang makakausap na OFW na anti. Oo, tsaka yung kapag kayo, eto pa alam ko, yung mga OFW at mga nakatira ho sa ibang bansa ho, mga bossing, kapag ka sinabi, nako yung presidente nyo, mamamatay tao, nako yung presidente nyo, ganito, ganyan. Aba, pinagtatanggol ho nung kapwa natin Pilipino. Ultimo ho ako. Ang sinasabi ko tingnan mo naman yung mga pinapatay, yung mga adik na mga na mga salot sa lipunan. 'Di ba? Ganon tayo dati, pero wala na ho, mga kababayan. Makita mo, malaman natin, piso-piso lang pala yung mga naiyo-oblo nila. Yung maliliit lang pala yung mga naiyo-oblo nila, pero yung malalaki, wala naman pala. No? Tapos meron pang mga kumakalat na balita, issue, na yung malalaki, kaibigan pa nila. Nagngangalan niya na, ano pangalan noon? Yung ginawa ni dating Pangulong Duterte na advisor niya, nakalimutan ko lang yung pangalan. 'Di ba? Biruin mo yung estilo ho nila, mga kababayan. Kaya nga ho, nauso yung yung kumakalat na balita na daw sabi, kaya ginawa daw yung Oplan Tukhang para daw po protektahan yung kanilang sariling negosyo, mga kababayan. Yung patukhang-tukhang nila, ano unang pangako? Ano unang pambudol? 6 na buwan, ubos ang ipinagbabawal na gamot. Tama ka, Armando, Michael Yang. Unang nila, unang pasada nila, ano ang pangako nila? 6 months, ubos ang pinagbabawal na gamot.
Hindi kinaya, walang nangyari. Dahil puro maliliit po yung mga tinutukhang. Humingi ng 6 na buwan pa. 6 na buwan pa, hindi namin alam na ganito pala kalaki yung problema sa ipinagbabawal na gamot. Natapos po yung kanilang mga termino. Wala namang nangyari. Ganun pa din po ang Pilipinas, mga kababayan. Ewan ko, yung mga DDS, ang sinasabi nila, malaya at ano daw sila, maganda daw ang buhay nila nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi ho ako maniwala eh. Bakit po? Ultimo nga bigas ho, iniiyak ng mga DDS. No, paulit-ulit. No, yung mga nakaraang taon na hindi natutupad pa o hindi pa nagaganap yung 20 pesos na bigas. Araw-araw, nag-iiyakan. Presidente, nasa na yung 20 pesos na bigas? Paulit-ulit na ganun. Samantalang tayo na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, chill lang. Di ba? Samantalang yung mga kakamping, bumabardagol pa kay Pangulong Bongbong Marcos. Chill lang sa 20 pesos na bigas. Yung mga didiasa na po, Pangulo, nasa na yung 20 pesos na bigas. Paulit-ulit ang mga tokwa. Sabi ni Paulo Saison, mga kababayan, mali. Magtitirik ng bandera sa West Philippine Sea at sasakay siya ng jet ski, yan unang pangako ni... di ba? Wala din ho, mga kababayan. Pero ito pong ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos. Mga bossing, tingnan nyo naman. Kaya napabilib din po yung mga kakamping. Iba itong presidente na ito kaysa doon sa nakaraan na presidente. Sabi ng mga kakamping. Umaalma sa China, hindi hinahayaan na makuha ang ating teritoryo. Di ba? Ano sabi ng China? Bakit kayo Pilipinas, meron kayong missile dyan? Bakit meron kayong mga Typhoon missile dyan? Sabi ng Pangulo, gusto nyo alisin namin? Alisin namin. Tigilan nyo yung pambubuli sa amin at tigilan nyo yung walang nagawa ang China. At dahil wala pong nagawa, yung sinabi ng China noon, makaraan ng ilang linggo, sinegundahan ng Vice Presidente. Tatawa-tawa kunyari. Hindi ko nga alam kung para saan yung missile ng Presidente Bongbong Marcos eh. Pero, yun po yung minamahal ng Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tumindig, tumayo para sa ating bayan at wala ni isa o ni katiting na teritoryo natin ang maagaw ng ibang bansa. Di ba, Jcas? Yung binawas nila na 1 million daw na follow kay Vice Ganda na naging 19 million na lang followers. Ngayon, 20 million na ulit. Totoo. Di ba? Mag-cancel culture pa yung mga yan. Digong. Ngayon, dumadami na. No, yung mga assembly namin sa Vienna, sa Hong Kong, sa Tokyo, sa Yokohama, sa Rome, sa... Tayo din po, unti-unti din po tayong bumabalik yung ating mga respeto sa mga kakamping. Bakit to? Tingnan nyo naman. Nakita nila ang husay, ayos ng ating Pangulo sa panunungkulan, nirespeto nila. Kaya tayo, mga kababayan, ibinabalik din natin yung respeto sa kanila. Di po ba? Kaya, sabi ko nga sa inyo alam nyo kung paano talagang mawalis itong mga ito, yung mga actually, nandyan papunta na tayo doon Magtuloy-tuloy lang po itong pag-join force po ng pula at pink. Tapos yung mga DDS. Di ba, Jorge Edralin? Tapos yan. Bakit to, mga kababayan? Sila, ang problema nila. Merong bunggo na pwedeng makisabay kay Sara Duterte. Kapag ka tinopak, kapag ka talagang sarili ang inisip, tatakbo akong presidente, ako yung nanguna ako yung pangalawa sa pagiging senador noong 2025 election. Ibig sabihin, kayang-kaya ko to. Si Sara Duterte, daming hindi sinasagot. Ganyan lang ang tumakbo sa isip ni Bongo. Sasabayan ng takbo ni Bongo yan si Sara Duterte. Samantalang kami dito, pink at pula. Like example na lang, no? Ang presidente galing sa administrasyon, ang vice-presidente galing sa kakamping, nagtandem. Siyempre kami, iboboto namin yung presidente na itinaas na kamay ni Pangulong Bongbong Marcos at iboboto namin
yung katambal niya na vice-presidente na galing doon sa Pink. Ganon din ho ang Pink. O vice versa. Kunyari, galing sa Pink, yung tatakbong presidente at galing sa administrasyon, yung vice-presidente. Ganon lang din ang gagawin namin. Samantalang sila, sariling mga DDS o magkaka-DDS pa, maghahati-hati yan. Maghahati-hati versus kagaya nung sa atin, solid tayo. Di ba? Saan ka nakakita ng presidente pumayag magtayo ng telecom na pag-aari ng China? Oh, sabi ni Paulo Saison, sandali alam ko yan eh. No? Mamaya, babalikan natin yan. Tuloy muna natin si Llamas. Ilan? Kanya sa Berlin, puro mga kanya na OFW. Na sabi nila, dati, mga digong kami. Ngayon, hindi na. Dahil, tingnan mo nga yung pumupunta doon sa labas ng lamay ni Duterte. Ay, puting na. Sorry. Anong lamay, Mark Ramos? Hindi ho lamay. Sorry. Hindi kasi parang lamay naman yung iba, mga nagdadala pa ng mga bulaklak eh. Di ba? Oh, pagpasensyahan nyo na ho, mga DDS, huwag kayong magagalit, no? Parang lamay na lang kasi yun nangyayari doon sa labas ng ICC. Dati kahit papaano, ilan ang pumupunta dyan. Ngayon po, mangilan-ngilan na lang. May dala pang bulaklak, kasama ang palad, nahuli pa, napusasan pa. Oh. Wala na, ubus na. Yung mga pa nga ho nila, yung mga campaign rally pa nga ho nila, mga bossing, at etong mga parali nila. Putragis na yan. Siguro, kapag karomenta ho ng yan, ng covered court, kalahati ng covered court, hindi ho mapupuno eh. O di ba nakita nyo, sila Bungo, nag-campaign rally kung saang covered court yun, hindi puno. Eto, yung kay Barsaga, Kiko Barsaga, ngayon idinadump na o binabasura na ho ng mga DDS. Walang naging kwenta eh. Ganyan kasi paghilaw ho, mga kababayan. Kagaya, ito si Lebiste, ilang beses nang sumasablay. Di ba? Ilang beses nang sablay yung Lebiste nila. Ang kakaratingan din po niyan, mga bossing, ay wala din. Ibabasura lang din po yan, mga kababayan. Ang gagawin ninyo, ganito, naku, magbibigay na naman ako ng payo sa mga DDS. Taragis kayo, pag ito hindi nyo sinunod, kakaltukan ko kayo isa-isa, mga DDS. No? Pag nagdasal nga kayo, sabi ko sa inyo, maglagay kayo ng tarpaulin ni dating Pangulong Duterte para sa ganon, yung may kapal, makita kung sino talaga yung pinagdadasal ninyo. Black and white na tarpaulin. Siyempre, hindi kayo masaya na nasa loob si dating Pangulong Duterte. Samahan nyo na ng ensaymada. O yan, di ba? Total naman, mahilig kayo. Sinasabi nyo, ay, mga ensaymada vlogger. Nak ng putik na yan. Sinasabi nyo, kami mukhang timawa. Pero yung mga ka-DDS ninyo, 20 pesos na bigas, nag-iiyakan pa. O, balik tayo. Alayan nyo. Ensaymada o lagyan nyo ng palabok o kung ano pang pansit. Kung ano man yung baon ninyo, ilagay nyo doon sa sa lalagyan. Tapos dalawang kandila sa magkabila. Trages na. Ewan ko na lang kung hindi dininig yung inyong panalangin na palabas si dating Pangulong Duterte. Kasi mga kababayan, yung magkapatid, yung Sara Duterte at si Pulong Duterte nag-iikot sa mga OFW. Gaya nga po nung sinasabi ni Llamas, natatakot sila na maubos ng tuluyan yung mga supporter nila. Wala na eh. Paubos na eh. Hindi po ba? Pag napakinggan, sasabihin ng Panginoon, sino yung pinagdadasal nyo dyan? At ano ang gusto nyong gawin ko dyan sa pinagdadasal ninyo? Palayain nyo na po, tuluyan nyo na, tuluyan, sorry. Baka tuluyan, biglang magpantay ang paa. Hindi yan, tulungan nyo po na makalabas ang aming dating Pangulong Duterte. Ano ba pangalan yan? Ito po, Rodrigo Roa Duterte. Yun. Okay. Putragis kayo, yan yung sa akin, yan yung nagmumura sa akin eh. Yan yung tumawag sa akin na stupido eh. Yan yung nagmura doon sa Pope ninyo Tapos, wala na. Nalito na mga DDS.
Hindi, pagka nainip din kayo, isama nyo na yung barahan ng kwaho, yung barahang matanda, yung may sotang bastos, yung may sotang bastos, yung may haring oros, sama nyo na din yung ganon. Di ba? Wag nga lang kayo maglalatag ng pagkahaba-habang lamesa, ha? Baka mamaya sabihin nagpapasakla kayo para kay dating Pangulong Duterte. Okay? So ngayon, tuloy pa ba natin to? Sige, baka may sasabihin pa si Llamas. So, ibig sabihin, mismo yung dati nilang base, kaya binabalikan ni Pulong sa ni Sara dahil baka mawala sa kanila. Kaya pala yung magkapatid, pagkadami-dami na travel ho. Dati ang laging sinasabi ng mga DDS, naku si Bongbong Marcos, puro gala lang yan. Naku si Bongbong Marcos, puro lang yan labas ng bansa. Puro laboy lang yan. Hindi na ho nila maulit-ulit yon mga kababayan. Bakit? Kasi po ito, nasa kampo na nila. Yung paggala-gala at totoong wala naman pong pakinabang sa bayan. Biruin mo, simula po nung nakulong ang dating Pangulong Duterte, Marso 11. Naku po, magbabagong taon ang dating Pangulo sa loob. Happy New Year daw doon sa loob ng kulungan. Biruin nyo, simula Marso 11 hanggang Oktubre, ilan ang nagawang travel ng Vice Presidente? Halos 16 Di ba? Tapos eto si Pulong naman. Sa loob ng 2 buwan, 17 ang itatravel dapat. Kaso, napansin ng mga netizen, kaya nagpalusot na lang ho mga bossing. Di ba? Pasensya na ha. Kasi mukhang talagang wala na talagang sumusuporta At paubos na ng paubos yung sumusuporta sa mga DDS Okay? Pasensya na mga DDS.